Patuloy ang pagiging aktibo ng Bulkang Mayon kung saan marami ng pyroclastic density currents o PDCs ang naitala. Alamin natin ang detalye sa report ni Rod Lagusan. Umabot na sa 49 pyroclastic density currents o PDC ang naitala ng PHIVOLCS sa pagpapatuloy ng aktibidad ng Mayong Volcano. Sa video na kuha ng PHIVOLCS, makikita ang mabilis na pagbulusok ng PDC sa dalisdis ng bulkan. Paliwanag ng PHIVOLCS, ang PDC ay ang pinaghalong hot volcanic gases, abo at rock fragments. Una nang binigyang diin ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol ang panganib na dala ng PDC na mabilis na bubulusok pababa kung saan lahat ng dadaanan nito ay mai-incinerate o masusunog na maaring mangyari anumang oras. Una na nakapagtala ang PHIVOLCS ng 50 PDC sa naunang 24 na oras. This one shows na meron tayong ongoing eruptive process kasi yung lava dome natin lumalaki, sinusupply ng magma, and then lumalaki yung lava dome, and then naging unstable siya. So yung pagiging unstable niya, yun yung nakapag-produce ng PDC at saka rockfall events. Ani Bacolcol, sa bahaging timog ng bulkan bumabagsak ang mga PDC at base sa kanilang monitoring hindi pa nila nakikita na tumataas ang lahat ng mga tinitingnang parameters. Sa nakaraang 72 hours walang naitalang volcanic earthquake, habang isang volcanic earthquake naman mula hating gabi hanggang tanghali. Halos pareho lang anya ang bilang ng PDC sa naging aktibidad ng bulkan noong 2023. Ayon sa PHIVOLCS, sa ngayon wala pang lava na lumalabas mula sa bunganga ng bulkan. And kapag meron na tayong lava fountaining, again, kapag may minor explosions na tayo, we may raise it to alert level 4. Paliwanag ni Bacolcol, ang nakikita sa gabi ay incandescent rock falls na sobrang init na tila lava. Dagdag pa ni Bacolcol, kinakailangan anya na maging handa sa paglikas sa mga residente sa labas ng 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan sakaling itaas sa alert level 4 ang bulkan. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ito,